So, good evening. Karon is ako i-report ang ako ang gihimo nga API. So, simple ra ni siya nga API. So, first is dapat naka-install ta og Node.js. Then, install ta og npm install. So, para kuha niya ang Node modules. Muna siya. Dagan ni siya. Then, next is nata diri ay app.js. So, natay items DB man itong gamitan na niya. Og sa iyahang request. So first, natay kuan imports og constants. Natay cons express, data store og conspat og consport. So kani siya nagamit ta og express para sa routing because mo ni ang kuan ang widely used nga minimalist nga node web nga framework. Kay ano lang siya, simple, flexible, o easy lang siya ma-extend sa iyang middleware. Then, nagamit ako data store and in NADB promises para sa data. Kaya ito ang ano lang is simple document lang, database without installing separate server. Then, next, natay path. Mani for file paths. Kay ito ang i-join ang OS dependent. O di ay napo dito package no para makarani siya mga dependency. Then next nagamit ako port with ano ni siya mag-override sa .env. Mo ni naga-inject siya ni og ano inject ang port via process .env .port. Then kung mo-fail siya, balik siya sa 3000. Then, natay kundari, data store factory. Kay, ato ang i-centralize ang data store nga creation niya. O ato ang i-test ang spin sa mga isolated nga instances. Then, natay create app. Ini. Atong gi-return ang app nga data store kay useful siya for ano lang unit test lang for ano access sa database. Then natay core middleware diri. Kani app use. So kaning ano express JSON is mo ni naga-parse sa JSON body into request body. Ato nang gamit kay tungod sa modern API lang nga typically naga-accept lang gid sa JSON. Then natay offset. Ato nang ginable kay mag-help na sa tuwa during development o debugging. Then so kani siya sumabot niya mga function para sa tuwang mga CRUD operation. O sa create, read, update, delete. So next is natay ano para sa dinata ang gamit nako dahil is curl. So mao ni siya. So karon ato ang i-run. So makita nato diri nga install na akong npm. So na mao na ni siya mga packages mo ning node modules. Then before ana ato siyang
start, npm start. So kita na diri API listening. Then dapat mag-run lang ni siya. Maghimo tag separate nga terminal. Then diri na ta mag-run. So first, i-check na to. Okay, nag-running siya. Then next is mag-create ta og para sa yang response bali masulod sa items database. So nakigay mo diri ang atulo. So makita na to na dito nga nisulod na siya. Ara. Kani siya database ni. Then atong i-check ang mga nisulod. So natay pencil case, marker, sticky notes. Same gyapon na dira mo na yang nisulod sakto. The next mag-update ta. Then mag before ana is magkuha sa ta magpili ta sa tong i-update. So git one. Then kani to na siyang i-get ganitong gamiton. So get na to siya. May nakita na to markers. Then ato na i-update. Ato na himon siya og pencil eraser. So kana siya gikuha nato yang item item ID. So kita na to na diri aron isulod na siya pencil eraser. The next para sa delete same gyapon item ID kuha na to para sa tuang i-delete. So atong i-delete is ang pencil case og markers. So markers konto yung ID. Paste na to diri siya kuan tumoy. So makita na sa diri ang deleted. The next is ma-delete pa ta isa. Since delete na to ang marker, delete pa na to ning pencil case. So deleted na ba na siya. Karon balik ta atong i-check kung unsa na lang ang nabilin diri sa list. So ang nabilin na lang is sticky notes. Muna siya ang kani sticky notes. Atong i-delete man gana kay marker o pencil case. So I think kato lang siya. Salamat sa pagpaminaw.